Wala pa din bang nanonood ng vlog mo? Kung small content creator ka at feeling mo baba pa din ng views mo or walang nanonood sa'yo at ang daming-dami mo lang effort na ginawa, this video is for you. Alam mo, maraming small creators ngayon na hindi naman talaga sila kinulang sa talent. Mali lang talaga yung kanilang strategy. Kasi minsan di mo naman talaga kailangan ng mamahaling camera, magandang setup. Ang kailangan mo lang gawin ay iwasan mo tong mga sasabihin ko. Today, pag-uusapan natin ang 10 common mistakes ng mga small content creators or small YouTubers ngayong 2026 at paano mo ba maiiwasan ang mga to. Remember this line, hindi ka mabagal, mali lang talaga yung strategy mo. Mistake number 1. Halo-halo ang iyong niche. Ang niche po ay yung magiging content or nilalaman ng buong channel mo. Actually, mistake ko pa din to. Kahit matagal na akong nag-YouTube, dalawa yung niche ng channel ko, online loan apps and YouTube tutorial. Kaya ngayon, magka-focus na ako ulit sa YouTube tutorials kasi nga, nagugulan talaga yung mga audience kung para saan talaga ako. For example, ginagawa mo ngayong araw na to ay cooking. Sa susunod naman, magre-review ka ng product. Next naman, magtuturo ka ng sayaw. Wala naman talagang problema sa pag-experiment ng magiging content mo or ng niche mo. Pero if gusto mo talaga mag-grow yung audience mo or para dumami yung viewers mo or para mag-grow talaga yung iyong subscribers at para balik-balikan ka nila, tanungin mo yung sarili mo, ano ba dapat yung maging main topic ng YouTube channel ko? At ano ba yung magiging value mo sa kanila? Dapat wag kang parang sari-sari store na kung ano-ano na lang yung binebenta mo. Ang matitip ko sa inyo, pumili ka lang ng one niche. Mistake number 2. Kapag ang intro mo ay, "Hi guys! Welcome to my channel," or "Welcome to my vlog," real talk lang, mag-i-scroll ka agad yan. First 10 seconds mo, kailangan may dahilan yung mga viewers mo para mag-stay sila. Example na lang ng hook. Kung meron kang 100 viewers ngayon, after this video, may kailangan kang baguhin. Hook equals curiosity plus benefit. Start with problem or result agad na makukuha nila sa vlog mo. Mistake number 3. Ikaw ay nagki-clickbait. For example, ang title mo, secret para maging viral. Tapos yung nilalaman ng content mo, hindi naman konektado doon. Super layo. Ano ang magiging resulta nun? Mawawalan sila ng tiwala sa'yo. So, hindi nila panonood yung vlog mo, hindi ka pa nila babalikan. Mas importante ang credibility kesa sa clickbait. Make title interesting pero honest. Mistake number 4. Intro mo pa lang sobrang haba na. Wala pa yung main content. Tandaan mo, sobrang ikli lang ng attention span ng isang tao. I-cut mo yung mga unnecessary sa vlog mo. Let's ka na din agad sa value. Respect viewer time equals babalik sila sa channel mo. Mistake number 5. Di ka consistent sa pag-upload. Ano ko din to pagkakamali ko din to. Yung katamaran ko. Upload ngayon, tapos susunod naman ka pa ulit mag-upload. Siyempre, hindi ka naman tatandaan ni YouTube algorithm at ng viewer mo. Hindi naman kailangan araw-araw ka mag-upload Basta predictable. For example, ito yung medyo realistic. Once a week, twice a week, ayan, pwedeng-pwede yan. Consistency talaga yung magpapanalo sa'yo. Mistake number 6. Wala kang clear na audio. Ang daming maingay sa background mo. Kapag mahina yung boses mo, or ang daming unnecessary na boses dyan, syempre, mag-e-exit agad yung nanonood sa'yo. Audio is equal to connection. Syempre, parang nagkikwentuhan lang kayo ng audience mo Hindi mo naman kailangan ng tahimik na lugar. Pwede mo namang i-edit yan. Pwede mo namang i-reduce noise. Or kung gusto mo, pumunta ka sa part ng bahay nyo na hindi naman ganun kaingay. Walang nagbibidyoke, walang tumitilaok, walang tumatakon. Ito, wala pa ako nito. Bumili ka ng basic mic. Mistake number 7. 7 na nga ba? 7. Wala kang call to action. Hindi mo sinasabi sa viewer mo yung aabangan nila sa susunod. Kaya wag na wag mong kakalimutan sabihin sa dulo ng vlog mo na don't forget to hit like, comment, share, and subscribe para sa susunod na tips. Comment ka if nakarelate ka. Follow for part 2. Mistake number 8. Puro perfection ang gusto mo. Walang upload. Gusto mo, bago mo i-upload, perfect muna. Kaya ang nangyayari, hindi ka na nakakapag-upload. Growth comes from iteration. Hindi po perfection. Tandaan, sa mga nagsisimula pa lang dyan, unang video mo, for sure, pangit yan. Pero, that's normal. Progress muna bago perfection. Mistake number 9. Hindi mo pinag-aaralan ang time ng pagpo-post dito sa YouTube. Di lang siya basta-basta. Bibigyan ko kayo ng tip.
Sa morning, napaka-importante, 7 a.m. to 9 a.m. Sa tanghali naman, 11 a.m. to 1 p.m. At sa gabi naman ay 5 p.m. to 7 p.m. Yes, nag-work yun. Bakit? Kahit po sa TikTok, ganun po yung ginagawa ko. Kasi nga, ito po yung oras na active ang mga tao sa social media. Meron pong tamang pagpo-post. Pagkatapos ng work mo, alas 5, mag-ano ka na kaagad, mag-cellphone ka na. Pagkagising mo ng umaga, ano bang hawak mo? 'Di ba, phone? So, tamang schedule talaga sa pag-post ang kailangan mo. And mistake number 10, compare ka ng compare. Bakit siya viral? Bakit ako hindi? Iba ang journey mo, iba ang timing mo, iba po yung audience mo. Comparison kills consistency. Lagi mo yan tatandaan. Mag-focus ka sa sarili mong content. Compete with your past content, not other creators. If nakaabot ka nga dito, ibig sabihin, seryoso ka sa pag-grow ng YouTube channel mo. Kung small content creator ka ngayon, hindi ka maliit, well, nagsisimula ka pa lang. Every big creator today ay nagsimula po sa 0 subscribers, walang watch hours. Consistency creates opportunities. Lagi mo yung tatandaan. Kung may natutunan ka, huwag mong kalimutang i-share ang video na to. Subscribe for more tips. God bless. Bye!